Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan natin itong pahayag ng palasyo. No? Di umano, mataas na presyo ng mas palaisipan pa rin sa palasyo. Alam mo yung mga ganitong bagay, medyo nakakatakot to. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin alam kung alam ba talaga nila ang problema ng supply ng vape para sabihin nilang palaisipan pa rin sa kanya. And take note itong si Bongit, naging DA secretary to. So alam niya dapat kung ano nga ba talaga ang rason kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas. So ngayon pa lang alam nyo na at naniniwala na kayo sa sinabi ni VP Sara. Hindi marunong maging presidente itong si Bangag. And take note Ano ba nangyari? Ano ba naging progress nung siya ang maging DA secretary? Akala natin, alam niya kung anong problema. Kasi nagbigay siya ng solusyon di umano. By giving funds, tractors, what else? Ano tawag doon? Mga abono, no? Hindi ko alam kung may patubig at kung ano-ano pa. Kaya pag nakakita ka ng mga ganitong bagay, matatakot ka eh. Di ba? Alam mo kung ano nakakatakot dito? Ito yung para sa akin. Ito nakakatakot para sa akin. Yung hindi mo alam kung ano yung problema pero nagbibigay ka ng solusyon. Ibig sabihin, hindi ka nagbibigay ng solusyon. You are just wasting the government resources. Basahin natin yung naging caption dito ni I Am Filipino. Wait lang Wala ako. Sabi dito, palasyo minadong katakataka ang mataas na paring presyo ng bigas. Maynila. Inamin na Malacanang na nakakapagtaka kung bakit patuloy pa ring mataas ang presyo ng bigas sa kabila ng pagdating ng maraming supply sa ating bansa. So obviously dito, kaya na sila nag-i-import para ma-stabilize yung presyo ng bigas. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, katakataka raw para sa palasyo kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Gayong marami namang dumarating na supply. Ngayon, saan nanggagaling yung supply? Is it local or international? Diba? At saka bakit kayo magtataka kung may maayos na pag-aaral, no? Diyan sa supply. Kung meron maayos na pag-aaral, sa nagiging problema kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Despite, as you claim, mataas ang tuloy-tuloy yung pagdating ng mga supply. Diba? Ano niya, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rin ang nag-aaral na at tinutukoy. Huwag na siya mag-aral. Wag na. Alam mo kung bakit? Kasi hindi nga niya naayos nung nakaupo siyang DA secretary tapos pag-aaralan niya pa yan ngayon. Bakit pa kumuha siya ng isang DA secretary ngayon? Kung siya rin lang naman ang mag-aaral dyan. Bakit hindi kayang solusyonan din yan ng DA secretary ngayon na pumalit sa kanya? 'Di ba? Oh. Pinag-aaralan at tinutukoy kung saan nagkakaroon ng problema sa sistema. Holy crap. 3 years na. 3 years na si Bongit. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin nila yan. Diba? Patuloy na tinututukan na raw ang pamalang ng isyong ito at tinitiyak ng Pangulo na hindi niya ito tatantanan. Kung meron kayong hindi tinatantanan, yung mga Duterte. Yung mga Duterte, yung mga supporter, at ngayon yung kanilang mga supporter na content creators. Diba? Kamakailan lamang ay ipinatawag ni Pangulong Marcos ang mga kinatawa ng implementing agency ng Anti-Agriculture Economic Sabotage Council upang talakayin ang issue ng presyo ng bigas. Sa kabila ng hakbang ng gobyerno na nanatiling ang pangamba ng publiko kung kailan mararamdaman ang pagbaba ng
Alam mo, may dalawa tayong pwedeng isipin dito. No? Pwede natin siguro tawag dyan, may tawag dun eh. Pwede natin talakayin sa atin lang. Hindi naman alam, brainstorming yon. Pwede natin i-brainstorm to. Pwede kasi yung nangyayari, legit, no, na hindi nga nila alam. Or, ito yung isa natin pwedeng maisip. They're just making this statement, pero sila rin ang nakikinabang kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Diba? We're not making any allegation yet. Pero pwede natin isipin that this is just a mere statement. Kasi I find it very impossible that you don't know kung ano ang nagiging rason kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Halimbawa, kayo, pumupunta kayo sa palengke. Panahon ng bagyo. So maraming tanim ang namamatay. Tumataas ang demand, mababa ang supply. So anong nangyayari? Di ba nagmamahal ang bilihin? At least tayo mga simple mamayan, we can fully understand kung bakit mataas ang presyo ng mga ginagamit natin sa kusina, like yung mga ingredients natin, kamatis, sibuyas, bawang, mga gulay. Diba? Lalo na pag tinatamaan yung lugar kung saan maraming taniman na gano'n. That part, we can understand kung bakit mataas. Dahil mataas nga ang demand, pero mababa ang supply. However, pag dumarating naman yung panahon na season, yung mga, halimbawa, mangga, okay? Before mag-season ng mangga at may mangga ng available, napakamahal ng bilihin. Napakamahal ng presyo. Like, I remember, I saw a price tag of 340 per kilo. Nung naging season na siya, nag-cut into half. You can even buy 100 pesos per kilo now na mangga. That part we can understand. Diba? Na automatic bumababa ang presyo kung tumataas ang supply at sakto lang ang demand. Yung babalikan natin itong kay Bongit sa kwento ng bigas. Ano-ano ba ang mga sabihin na lang natin na kailangan na kinakain ng mga tao araw-araw na ginawa ng Diyos? Hindi ba isa na yung bigas? Ang bigas madalas na smuggle. Diba? O ngayon ang tanong natin, bakit hindi nyo alam kung bakit patuloy na tumataas ang presyo ng bigas? Na kami pwede namin maintindihan sa simpleng konsepto pag mataas ang demand at bababa ang supply. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Magmamahal. Pero pag dumaas ang supply at mababa ang demand, automatic mababa ang presyo. Kung babalikan natin ang usapin ng bigas, sinasabi niyo mataas ang supply, pero mataas pa rin yung presyo ng bigas. There's nothing wrong with the price of importation. There is something wrong with the people who's handling it. Ano sabi ni Bongit dito sa sa video na to? Panoorin natin. Dito it seems na alam niya kung ano ang problema. Ang tanong, yung ba talaga problema? Binabantayan namin ng mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga... Dito guys, no? Ayan, na-identify naman ni Bongit kung ano ang talaga naging reason. Ayon na rin sa kanya,
ang nagpapataas daw ng presyo ng bigas is farm gate. Ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve, mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti. Ang tanong, bakit hindi nangyayari yun? Going back to the statement of Jose Castro, mataas daw ang supply, pero mataas pa rin yung presyo ng bilihin. Dito naman sa statement ni Bongo, it seems that he's very confident. Diba? Ganun ba ka-complex ang supply chain ng bigas para sabihin yung hindi nyo alam? Kung bakit nga ganun ang nangyayari? Diba? Ito tayo dito. Ano sabi dito? This was posted last September 20, 2023. President Marcos sinagot ang tanong kung kaya bang pang ibaba, may baba ang presyo ng bigas. I remember there's one, hindi ko na matandaan sino exactly yun, no? Na tinanong yung mga suppliers at saka suppliers, farmers ng bigas. They were asked, is it really possible na maging 20 ang kilo ng bigas? Ano sabi ng mga to? Nope. Nope. Will never. Kasi sa kanila nga lang, sa mga magsasaka pinakamababang binibenta nila is 14 per kilo. Are you saying, sa iba, ano pa lang yun hindi pa yung bigas talaga, imimil pa yun. Pag bigil mo yun, sa tingin mo, kaya nilang ibaba sa 20? Doon sa mga nag-aano nun? Paano na lang yung iba? Diba? Oh. Sa isang pagtitipon sa Zamboanga City, itong Martes, tinanong ng mamahayag sa Pangulong Bongbong Marcos kung may bababa ang 20 sa bigas sa bansa na dating hinangad niya. Ayon sa Pangulo, maaari po pa itong mangyari kapag naging matatag ang sektor ng agrikultura at gastusin ng produksyon sa produkto ng agrikultura. So, ibig sabihin, hindi matatag yung ang Department of Agriculture. Kasi may kung or kapag naging. Diba? May chance lagi yan kung maayos natin ang production natin at maging maayos. Hindi na tayo masyadong bagyuhin. At yung tulong na ibinibigay natin sa farmer ay magagamit nila. Siguro nagagamit. I even saw one video galing kay isang content creator din sa TikTok. I forgot his name. Pero ayon sa kanya, yung mga binigay doon na binhi ay hindi, what do you call that? Hindi siya appropriate doon sa weather kung saan tinatanim yung mga binhi na yun. So in short, it was a waste of money and resources. Diba? Ngunit kapag talaga nagawa natin ang cost of production, binaba natin, ay mababa rin yung presyo ng bigas. Bababa rin lahat. Basta mas mataas ang ani, kahit na pwede nating ipagpantay ang presyo. So sa madaling salita, hindi kaya. Diba? Meron pa nga finact-check sa kanilang Vera Files. Ang sabi ng Vera Files dito, pahayag ni Marcos ang presyo ng bigas naging matatag dahil sa price cap, walang basehan. Oh. Ang sabi niya ni Vera Files, walang verdict nila, walang basehan. Inulit ng Philippine Statistics noong October 5 na hindi pa masabi ng ahensya na may katiyakan na merong anumang casualty ang price cap sa retail prices na pangunahing pagkain. Nang tanungin ng sa isang briefing kung nabigo ang price cap na ibaba ang presyo ng bigas dahil mataas ang inflation rate. Sinabi ng PSA Undersecretary Dennis Mapa, ito ay isang tanong na sa pananaliksik ng pag-aaralan ng mga mananaliksik batay sa datos ng aming kinokolekta. So in short, pinag-aaralan pa nila. We don't know the result of this. Ngayon pa man, sinasabi ng ahensya na ang inflation rate para sa bigas ay umabot na ng 17.9% noong September. Higit doble rate
noong Agosto na naitala na sa 8.5%. Nababatid na ito na pinakamataas sa loob ng 14 years na taon mula noong Marso 2009. Nagkaroon ng 22.9% sa rise inflation rate. Ngayon, ang tanong, bakit hindi alam ni Bongbong Marcos at ng Department of Agriculture kung bakit patuloy pa rin ang pagtaas ng bigas despite of huge importation na ginagawa ng gobyerno? Diba? Not to mention, yung supply galing sa mga local producers natin. Diba? So bakit hindi tayo matatakot sa sinasabi dito na hindi na nila alam o palaisipan na para sa kanila kung bakit nagtataasan ng presyo ng bigas? Di ba dahil sa may bagyo ba? Wala. Nag-i-import tayo. Yung nakita ni Bongit na solusyon eh. Mag-import tayo para bumaba. Nag-import nga tayo para hindi pa rin bumaba. They never tackle about the rise inflation rate. Diba? Pwede rin ba yung tariff maging factor? Siguro naman tinitingnan nila lahat ng sides, no? But at the end of the day, palaisipan pa rin sa kanila bakit mataas ang presyo ng bigas. Buti pa yung presyo ng gasolina, tumataas, bumababa. Pero dito sa sinasabi ng mga taga-palasyo, matatakot ka na. Saka matatakot kasi hindi nila alam kung bakit ganyan yung nangyayari sa presyo ng bigas. Ang dami-daming, ang laki-laki ng pondong binibigay sa inyo para magbayad kayo ng pinakamagagaling ng mga tao para pag-aralan kung bakit ganyan ang bigas. Ganyan yung presyo ng bigas. Bakit hindi nyo yung ginagawa? Diba? Sabi nga ni Bongit, wala silang sisinuhin. They're going to hire the best of the best. Siguro naman nakikita natin yun ngayon. Lalo na sa PCA. They hire the best of the best. Ikaw guys, tatanungin ko, no? Hindi ba kayo mababahala na ganito ang sinasabi ng palasyo? Na palaisipan sa kanila kung bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas despite of the supply that we have. Ako, matatakot na ako din. Kasi alam mo walang pupuntahan yung bansa.